mo natin ng isa't isa, di ba? God bless you, brother. God bless you, brother. So, yun. So, kahit kukunti tayo, di ba? Hindi laging tinitingnan ng Lord na yung bilang, di ba? Ay, yung dami pala, di ba? Kundi yung puso at saka yung mga, syempre yung kagustuhan ng mga taong umaatin. So, Yung, ano? naka-play na po yan. Don't worry. Be happy. So, yan. Mag-usap po muna tayo ng konting talata sa Bible. Ano bro? Kahit nung yan na. Oh, yan. Dito sa Luke, chapter 1, verse 19 to 22. Tama-tama kasi apat tayo eh. No? 19, 20, 21. So, mauna na ako sa 19. Sabi dito, sumagot ang anghel. Ako ay si Gabriel na nakatayo sa harapan ng Diyos. Isinugo niya ako upang dalhin sa iyo ang magandang balitang ito. Ngunit dahil sa hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko, matutupad, pagdating ng takdang panahon, ikaw ay magiging pipi. Hindi ka makakapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga ito. Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtataka sila kung bakit nagtagal siya ng ganoon sa loob ng templo. 22. Paglabas niya, hindi na siya nakapagsalita, kaya mga senyas na lang ang ginagamit niya. Pag-isip-isip ng mga tao na baka nakakita siya ng pangitain sa loob ng templo, si Zacarias ay nanatiling pipi. Tipi. Diba? Tipi. So, yun. Pagdasabi muna natin yung verse na binasa natin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Lord, papurihan ka at kadakilain, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, sa oras, Panginoon, at sa habag, Panginoon, na makarating pa kami dito, Panginoon, na magsama-sama. Despite, Panginoon, sa bilang namin, Panginoon, alam ko, Panginoon, hindi ka nakatingin sa bilang, Panginoon. Doon ka nakatingin sa puso ng bawat tao, bawat soul na pumupunta at umatin sa gawain mo, Panginoon. Panginoon, na humingi kami, Panginoon, ng kapatawaran, Panginoon, na Lord, gawin mo po kung kami karapat-dapat na mag-aral na yung mga salita, Panginoon. Tanggalin mo, Panginoon, yung mga naiisip namin na hindi maganda, Panginoon. Yung mga naiisip namin na hindi ka aya-aya sa iyong harapan, Panginoon. Tanggalin mo rin po, Panginoon, yung mga suliranin, Panginoon, yung mga kabigatan namin, Panginoon, yung mga words, Panginoon, na pwedeng maging hadlang sa gawain, Panginoon. Lord, magpadala ka po ng mga anghel ng Panginoon to guide our hearts and minds, Panginoon, as we study today, Panginoon. Lord, ako, Panginoon, yung naatasan mo, Panginoon, na mag-aral at magbigay ng iyong mga salita, Panginoon. Pero, Panginoon, alam ko, Panginoon, na hindi ako karapat-dapat, Panginoon. Ikaw lang ang dapat marinig at makita sa araw na ito, Panginoon. Lord, gamitin mo lang po akong vessel, Panginoon, na daluyan ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, always make us humble, Panginoon, lalo-lalo na ako, Panginoon, na magtuturo at maghahati ng iyong mga salita. Ilagay mo po ako, Panginoon, lagi sa pinakamababa, Panginoon. Wala po akong alam, Panginoon. Naway yung karunungan mo lang ang masambit at maipahayag sa araw na ito, Panginoon. Lord, this we ask in Jesus' name we pray. Amen. So, yan, makakakulang po tayo. So, kung ano natin, di ba? Ano bang relevance ng text doon sa title natin, di ba? Ano ba yung title natin kanina? Ay, ano natin bro, doon sa pinaka-unang page. Bayad na. Bayad na o bayad na? It's either how do you interpret the title. Pero, ang pinaka-ano dito is bayad na, di ba? Saan mo ba gusto? Bayad na o bayad na? Bayad na. Siyempre, bayad na, di ba? So, yun po. Bayad na. Hindi na bayad na hindi na magbabayad. So, yun po. Sabi dito, di ba, we are not spared to financial obligations, di ba? Ang dami nating mga babayarin, di ba? Financial obligations, di ba? Mapabilis mo niya ng ilaw, di ba? Tubig, gas, internet, or sometimes meron pa loan, di ba? Di ba? Kung utang man kung meron, di ba? So, bills and bayad, di ba? Bayad. Kapag yung naisip natin yung word na yun, di ba? Tayo na-stress tayo, di ba? Masakit, mahirap at saka yun nga po. Pero marami sa ating mga kapatid, kahit bayad na nga, di ba? Di ba, masarap sa pakiramdam yung nakabayad ka eh. Yes, Lord, salamat nakabayad na ako, nire-relax din ito. Pero the sad reality sometimes is that, yun nga, kakabayad mo pa nga lang nung pera, nag-iisip ka naman nung kababayarin. Di ba, parang hindi na natapos-tapos, di ba? Parang hindi, nagkaroon ka man lang ng sabing a moment ng parang freedom, di ba? Kasi it really is a relief na, yun nga po, lalo na kapag financial na issue, na nakabayad na ako, yes, na
ilampas namin to. Ang laking relief. Pero, the sad reality nga is, di ba, mayroon tayong tendency na isipin pa yung may ano naman yung kakain ko bukas. Yung next na naman namin, hindi pa nga dumarating yung bill, naiisip na natin. So, yun po. So, yun. Pagkatapos mag-isip na naman tayo ng mga bagong bayaran. Hindi na matapos-tapos yung mga bayarin, di ba? Yun. Pero ang sabi ng Lord, bayad na nga di ba? Bayad na, di ba? Yung sinasabing bayad dito is, di ba? Yung ransom or siguro yung pagtutubos sa atin ng Lord, di ba? Kasi minsan lang namatay ang Panginoon at nagbuwis ng buhay para tayo ay tubusin. Kaya bayad na, di ba? Kung i-relate natin nga talaga naman sa ating sitwasyon, di ba? Yung ginawa ka ng Panginoon, di ba? Once lang yun. Pero tayo sa worldly natin na pangataon, sa worldly situation natin, masyado tayong nabuburden, di ba? Sa mga ganitong mga bagay, di ba? Ang Lord nga, di ba? Isipin natin lang yung ginawa ng Panginoon, di ba? Bayad na nga, di ba? Finish na, di ba? Kung sa finish na. Kasi once lang nagbigay ng Panginoon. At saka, pahalagahan natin yung ginawa ng Panginoon na yun. So, the thing is, sa ating mga Kristiyano, sabi ito, hindi natin maramdaman na bayad na at tinubos na tayo ng ating Panginoong Jesus. Diba? Meron yung mga ganong pagkakataon. Kasi napapangunahan tayo ng ating mga, yun, sabi kanina, mga worries, di ba? Mga takot, di ba? Ito yung mga talagang mga factors minsan na talagang nagpapaano sa atin nagpapahina, di ba? Or yung mga uncertainties na sinasabi natin na, hindi ako masyadong pumasok ngayong araw, dami kong yasamin, dami kong thank you ngayong buwan, di ba? May sasahurin pa kaya ako? May sasahurin pa kaya kami, di ba? May ipambabayad pa kami sa bills ba? Gano'n. Yung dami nating mga naiisip, di ba? Stress na tayo masyado, di ba? Sa kakaisip, di ba? I mean, talagang literally, di ba? Nangyayari ito sa atin, di ba? Sa akin, dumaan din ako sa ganito. Pero salamat sa Lord kasi stress man pa rin ako ngayon, di ba? Pero ikaw compare mo nung before tayo na hindi nakakilala sa Lord, di ba? Parang ikaw pagdadalhin mo yung mga ganitong problema, wala kang matatakbuhan di ba? Dito kasi parang anytime na when we come to this kind of situation, mayroon kang may papasahan nung yung stress mo ba? Kasi alam mong may sasalo, di ba? Mapalad tayo, lalo na sa inyo mag-asawa kasi, or sa kay Brother Tony. Kasi meron kayong katuwang, di ba? Pero na-share nga rin ng Brother Tony sa akin kagabi yung, lalo sa budgeting, di ba? Mapalad kung lalo na kung marunong mag-budget yung asawa mo. At lalong mapalad kapag nasa sa Lord kasi may takot siya sa Lord. So, yun po, sabi dito, stress na tayo masyado sa kakaisip, nagiging sometimes spiritually manhid or manhid na tayo or disabled na tayo. So, kapag sinabi natin disabled, ano yung mga common na disabilities, di ba? Yung laging common na narinig natin minsan sa literature or sa movie, bulag, pipi, at bingi. Yan yung mga common na pinaka-disabilities talaga bulag, pipi, at saka bingi. So, pwede rin, actually naman may apply na we are spiritually disabled. Di ba? Sabi dito, spiritually pipi ka ba? Or spiritually bingi ka? Di ba? Or spiritually bulag, di ba? Bulag tayo. Hindi lang physical na bulag ka na hindi ka nakakita, pero meron din tayong spiritual na blindness na sinatawag dito. Sabi dito sa spiritual na pipi or deaf. Ano ba yung pipi? Yung parang amang? Yun, deaf or pipi. Sabi dito, nahihirapan kang kapag sinabi natin spiritually deaf, di ba? Nahihirapan tayong magsalita, magpatotoo tungkol sa Diyos at sa kabutihan ng Lord sa buhay natin. Diba? Yun, di ba? Pwede natin masabi na deaf ka, di ba? Sa kadami-dami ng problema na naranasan natin, di ba? Instead na mag-share tayo ng magandang mga words mula sa buhay natin, iba yung lumalabas na lumalabas na lagi na stress ako masyado, ganyan, di ba? Puro negativity yung lumalabas sa mga buhay natin. So, it can be a sign that we are spiritually deaf or pipi, sabi doon. Paano naman yung spiritually blind? Paano naman yung sinasabi nating bulag sa spiritual? So, pwede rin natin sabihin na yun, you are spiritually blind kapag yun, masyado ka nang matigas, di ba? Matigas na yung puso natin sa mga bagay na nakikita at naririnig mong totoo, di ba? Kasi masakit tanggapin yung katotohanan na ayaw mong tingnan yung katotohanan. So, it's either you are blind or nagbubulag-bulagan ka, di ba? Merong option, iba yung sasabihin mong blind sa nagbubulag-bulagan, di ba? Then, kapag sinabi mong totoo, kasi ano ba yung totoo na sinasabi dito? Masakit yung totoo.
yung sa atin kasi nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Yung totoo naman talaga is yung words, di ba? Words ng Lord. Kasi the word of God is the truth. Yun talaga yung pinakakatutok, yung tinatayo natin na katotohanan. Na minsan, di ba, nakakarinig tayo ng mga quote or sharing sa exhortation na nasasaktan tayo di ba? Nasasaktan tayo na parang ayaw ko nang pwedeng stop ka muna dyan, di ba? Minsan may pagkakataon na kung talagang ikaw yung talagang tinatamaan sa preaching, sa exhortation na pwede, parang kulang na lang yung magtakip ka ng tenga or siguro mag-walk out ka dun sa place kasi ayaw mong marinig, di ba? Ayaw mong marinig yung sinasabi kasi masakit para sa'yo. So, yun, sabi doon yung spiritually blind. So, when relating to the events in the Bible naman po, in the book of Matthew, di ba? Na alam natin yung times na ang Lord nagbi-ministry, di ba? Nagbi-ministry nung buhay pa siya, di ba? May mga, di ba? May mga yung mga teachers, yung mga pariseo, di ba? Sabi natin yung mga pariseo na hayagan naman nilang nakikita, di ba? Yung mga kabutihan ng ginagawa ng Panginoon, yung mga miracles ng Panginoon, di ba? Yung mga narinig nila at nalalaman nila ang karunungan ng Diyos through sa mga sagot ni Jesus sa mga katanungan. Di ba minsan binabara nila ang Panginoon, hinuhuli nila ang Panginoon nila kung ano ba yung isasagot ng Panginoon doon sa tinatanong nila. Pero di ba, yun nga, mismo sila, physically nila nakita yung mismo talagang ginawa ng Panginoon. Wala namang ginawang masama ang Panginoon, di ba? Nag-miracle, di ba? Tumutulong sa may magpapagaling sa mga may sakit. Masama ba yun, di ba? Yun yung katotohanan na yung talagang nakita nila na sa mata nila di ba? Talagang eye to eye nakita nila yon. Pero, di ba, despite all those, hindi sila naniwala at nanatili pa rin bulag sa katotohanan. So, but tandaan natin na the Lord boldly, di ba, and repeatedly explained, di ba? Hindi na tumigil ang Lord na na ipahayag sa kanila na siya yung Messiah, siya yung dapat natanggap. Pero alam natin yung nangyari, di ba? Hindi siya tinanggap. Yung sinasabi rin minsan sa Bible na ang propeta is hindi nga tatanggapin sa sarili niyang bayan, di ba? Kung sa atin minsan, di ba? Sa atin nag-share tayo sa Panginoon, sa ating mga loved ones, di ba? Parang rin tayong propeta na when we are sharing, unang-una pa yung mga mahal natin sa buhay yung nag-persecute sa atin, di ba? Na kahit naman sa tingin natin ginagawa naman natin yung tama, na ginagawa naman natin yung para mapabuti, pero in spite na mawin natin sila minsan na sila pa yung unang kukontra na parang ang KJ mo naman, parang okay naman yung ginagawa mo, na parang hindi nila makita. Kahit na mismo nakikita nila mismo, di ba? Nakita minsan sa paligid natin, nakita naman ng mga tao sa atin na ginagawa naman natin natin yung mabuti or yung tama, sa tingin natin tama, sa natutunan natin sa church. Iba yung interpretation nila, or they are trying to be blind. Nagbubulag-bulagan sila sa sa ginagawa mo, sa pinapakita mong kabutihan. So, para rin tayo kung tayo sa case ng mga tao na nagiging bulag is masabi rin natin na para rin tayong pariseo, di ba? Para na rin tayong pariseo na yun nga, nagbubulag-bulagan. So, in John 14:6 sabi dito, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Diba? Ito yung mga preaching na Panginoon nung time na nagpipreach siya sa mga Jews, diba? Nagpipreach siya doon sa mga Pharisees, sa mga Pariseo. Pero ang interpretation man ng mga Pariseo is, ito, blasphemous kasi parang, bakit niya inaako na siya yung Diyos, diba? Siya yung Diyos, parang kasi nagsistick sila doon sa katuruan doon sa tarang Old Traditional Testament. Pero kung isipin naman na talaga natin, di ba, hindi pa ba sapat, di ba, yung mga miracles ng Panginoon, di ba? Yung miracles ng Panginoon na mapatunayan na siya nga talaga yung magliligtas, di ba, para sa kanila. Hindi nila matanggap, di ba? Siguro may mga times kasi minsan na kapag nasobra na tayo ng talino, yung mga Pariseo kasi yun yung mga talagang aral na aral sa salita ng Diyos, di ba? Kung sabihin natin, siguro memorize nila word by word yung scripture sa Old Testament. So, minsan napapangunahan tayo ng na parang marasabihan ako, aral nga ako dun sa scripture, di ba? Bakit bigla mong nasabi na ikaw nga yung Messiah? Hindi, kasi parang masyado kang word by word, punto by punto dun sa sinasabi ba. Hindi natin minsan nakikita yung gustong sabihin ng tao.
Kasi masyado tayong focus doon sa isang ganito. Kaya, yun, siguro pwede tayo mag-qualify as blind, di ba? Blind, na hindi naman physically blind, pero spiritually, di ba? Hindi natin na-consider yung ibang mga bagay-bagay. So, sabi doon sa John 14:6, di ba? Sabi niya kanina. Pero hindi ito nakita, di ba? Hindi yung paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon, nag-aaral ng Panginoon na ganito yung di ba? Hindi naman talaga against ang Panginoon dun sa turo nila, pero hindi yun sa interpretation nila, di ba? Hindi nila matanggap na si Lord is yun, siya na nga yung Misael. Pero nangyari nga naman talaga yun kasi nasa plano yun ng Lord eh. Hindi makakarating sa atin yung gospel kapag hindi yun nangyari. Di ba? Pero hindi ito nakita at nasumpungan na mapala sa iyo, di ba? Sapagkat ayaw nilang maniwala kay Jesus. Kaya sila ay nanatiling mga bulag o yung iba siguro, di ba, sabi ko kanina, nagbubulag-bulagan. Diba? Nagbubulag-bulagan. Meron siguro sa kanila na may Diyos ang ayaw na alam ko, naniwala ko siya talaga yung Lord. Pero napapaunahan siya ng takot ba na kapag kumampi siya sa Lord, pupunayin siya ng mga ibang kasama niya pa rin sa'yo. Ipapapatay ba, di ba? Alam niyo naman yung story, alam natin yung story nung panahon ni Lord na hindi lang naman sa Lord yung pinapatugis, di ba? Kasama rin yung mga tagasunod niya eh. Di ba? Mga tagasunod niya. Kahit sabihin mo natin na ikaw, nung time na yun, Pariseo ka, naramdaman mo talaga, alam mo naman talaga totoo yung sinasabi ni Lord. Pero, siyempre may nakakataas pa sa'yo, yung pinakapunong pare, yun yung pinakakontra talaga kay Lord. Kapag kumontra ka, isa ka na rin sa mga kumontra. Di ba? Parang nadamay ka. Kaya, kahit alam mo yung totoo minsan na nagbubulag-bulagan tayo alam mo namang mali yung ginagawa ng kapatid mo, kinukonsenti pa natin, di ba? Minsan, gano'n. May mga gano'ng pagkakataon. So, yun nga po, spiritually blind. So, can you ask, di ba? Can you ask your brother, di ba? Tanungin mo ngayon katabi mo, bulag ka ba? Bulag ka ba? Wala ba? Siyempre, anong isasagot natin? Oo o hindi? Bulag ka ba? Ano yung gusto nating isagot dapat? Bulag ka ba, brother? Hindi. Ikaw, sister, bulag ka ba? Hindi. Di ba, syempre yun yung gusto nating isagot, di ba? Ikaw, brother, bulag ka ba? Malamang, di ba? Malamang kasi yun talaga yung pinaka-aim natin na gustong isagot, di ba? Bulag ka ba, di ba? Yun, sinabi rin dito, di ba? Sa John 9:41. Jesus said, if you were blind, you would not be guilty of sin. But now that you claim you can see, your guilt remains. Sabi mo, hindi, di ba? Siyempre, kapag sinabi mo hindi ka bulag, dapat hindi ka nagkakasala. Di ba? Kasi nakikita mo nga yung tama eh, di ba? So, totoo yun na it's really hard. Nakaka-guilty na, nasabi mo, gusto nating sabihin na hindi tayo bulag. Pero napapahintulot tayo dun sa mga pagkakataon na hindi dapat yun yung qualifications ng hindi bulag eh. Kasi nakakita tayo, dapat alam natin yung tama at saka mali. Diba? Mas maigi pa siguro sabihin natin na aminin natin na bulag ako. Diba? Kasi hindi ko nakita yung katotohanan. Kaya hindi ko alam na mali pala yung ginagawa ko. Diba? Mas safe pa sabihin. Pero tayo, kasi namulat na tayo eh. Diba? Hindi na natin masasabi na bulag tayo kasi namulat tayo dun sa katotohanan. So, amen? Amen pa. So, yun, sabi dito, hindi ka bulag, di ba? Sabi ko niya, hindi ka bulag, di ba? Sabi ni Brother, hindi daw siya bulag. Hindi ka bulag, sabi mo, di nakakita ka dapat, o nakita tayo dapat na nagkakasala tayo at nakita natin yung katotohanan, di ba? Tama, alam natin, nakita na yung tama sa mali, kasi di ba, hindi nga tayo bulag, di ba? Binulag, pero, binulag tayo, di ba? Binubulag at patuloy tayong binubulag ng kaalaman, di ba? So, yun yung kalaban na, sino ba yung pinakakalaban natin, di ba? Si Taning na binulag at saka dinidisip na tayo sa mga katuruan ng masyadong deceiving, nabubulag tayo sa katotohanan na ito dapat yung totoo pero nagiging bias tayo minsan na ayaw nating pumarig dun sa totoo, di ba? Siya yung king of deception eh, kaya siya yung namumulag talaga. So, nabubulag tayo kasi ng kaaway, di ba? Kasi binubulag niya or pinatay namin yung isip natin, lalo na yung mga tao hindi naniniwala sa salita ng Diyos, di ba? Kapag hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, yun, talagang bulag ka na talaga, di ba? Tayo is mapalad tayo at saka kinabahan tayo ng Lord kasi patuloy pa tayo nag-aaral, di ba? Na kung sabihin natin ngayon, 20% blind ka, di ba? From studying and studying, di ba? Unti-unti tayong
lumilinaw yung paningin natin. Yung paningin natin spiritually na ano ganito. Na hindi, syempre, bulag tayo dati kasi hindi pa tayo nakakilala eh, di ba? Hindi mo sabi, ay mali pala to, di ba? Kahit yung sabihin mo lang na simple lang na, kahit yung sabi natin white lies, ginawa ko lang naman ito para may ano siya, maisalba. Or kahit para hindi siya mapagbintangan. Kahit alam natin na sa atin, palagay natin tama kasi nakapagligtas tayo ng buhay or nakapagligtas tayo ng tao. Pero, di ba sabi nga, di ba, ang kasalanan, maliit man o malaki, parehong kasalanan, di ba? Kung nagnakaw ka man ng 1 yen at saka ichimang yung isa, pareho pa rin yun na pagnanakaw. It's the same act of kasalanan. So, yun po ang sinasabi dito. At meron ding mga pagkakataong tayo din ay parang mga pariseo, di ba sabi kanina na nasa harap mo na nga yung katotohanan pero ayaw mo pa rin tanggapin, di ba? Yung talagang lantaran-lantaran na halos isampal na sa'yo sa mukha mo na yun nga, mali nga yan, di ba? Mali nga yan, ito nga yung tama is mayroon pa rin nakapaitulot na nakakagawa pa rin tayo ng mga ganon, ng mga hindi dapat gawin, di ba? Sabi dito. Narinig natin minsan na narinig mo na nga yung truth. Di ba ito, yung pinag-aaral natin, di ba, salita ng Diyos. Di ba? Ito yung truth, di ba? Alam natin na sinasabi dito kung ano yung tama, ano yung mali, ano yung totoo at saka hindi, di ba? So, kahit nga narinig na natin, di ba, ayaw pa rin natin minsan maniwala, di ba? Mayroong mga ganung pagkakataon na narinig na how many times, paulit-ulit, pero parang hindi pa rin tumatatak sa atin, ba? Hindi pa rin. So, pwede tayo masasabi na blind pa rin tayo or yung bingi na sabi doon. So, let us first, di ba, ano ba dapat yung unang gawin natin? Dapat kasi muna, di ba, maging totoo ka sa sarili mo, di ba? Let us first be true to ourselves. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik. At saka, syempre, hindi na tayo dapat magpaplastikan kasi salvation yung inaaral natin na kaligtasan, di ba? So, unang-una sa lahat, di ba, kapag hindi ka naging honest at totoo sa sarili mo, di ba? Unang-una sa Lord, di ba? Sino ba yung niluloko natin? Di ba? Yung sarili din natin, niluloko natin, di ba? Kaya, yun, di ba? Higit pa kanino man, di ba? Yung sarili natin yung niloloko natin. Kaya, tinatanong tayo ng Lord ngayon, di ba? Tinatanong tayo, bakit kaya kayo nananatiling bulag? Bakit kaya ako nananatiling bulag? Bakit bulag pa rin ako sa kasama nakita natin sa mga paligid natin? Di ba? Ang dami, di ba? Araw-araw nakikita tayo ng mga masama, nakikita tayo ng, mali yan, pero hindi natin, wala tayong lakas ng loob na mag-correct minsan. Or, huwag na nga lang natin tayo pumunta dun sa ibang tao. Sa sarili na lang natin ba? Alam naman natin mali, pero ano pa, we give in, di ba? Na papahintulot pa rin tayo. So, yun sabi dito, di ba? Ang masakit ay kahit alam mo nang ang masama, di ba? Ginagawa mo pa rin, di ba? Di ba? Alam na natin na masama nga eh. Bakit mo pa gagawin, di ba? Bakit hindi natin kayo gumawa ng mabuti? Kasi, bakit hindi natin kayo gumawa ng mabuti? Kasi wala yung nagpapabuti. Yung nagpapabuti sa atin, di ba? Hindi talaga siya nananahan sa atin, kaya hindi natin kayang gumawa ng mabuti. Sino ba yung nagpapabuti sa atin, di ba? Si Lord na naman. So, sabi dito, di ba? At saka dapat maniwala ka na mabuti ang Diyos at siya lang yung pwede magpabuti sa iyo, di ba? So, yung sinasabi dito na, di ba? Bakit hindi natin kaya gumawa ng mabuti, di ba? Kahit alam naman natin masama nga, di ba? Yung ito ginagawa pa rin natin. Kasi nga, di ba? Kulang tayo sa trust eh. Kulang tayo sa paniniwala na mabuti yung Diyos natin, na siya yung pwede magpabuti sa atin. Napapangunahan tayo ng sarili nating kakayanan na instead na ibigay mo yun sa Lord. Na Lord, hindi ko kaya to, di ba? Kaya natin to dapat, hindi kaya ko to, di ba? May mga ganun tayong decisions minsan sa buhay na napapahintulot tayo sa pag-decision sa financial ganito or sa pagsubok na kaya ko to. Minsan sinasarili natin eh. Hindi natin naisip na dapat unahin natin na isangguni muna yan sa Lord na mayroon naman akong Diyos, di ba? Kaya namin to, di ba? Kahit gaano pa man yan kabigat na pagsubok, di ba? Kahit gaano pa man yan kasakit, di ba? Or na pagsubok. Kaya yan.
Kaya yan kapag kasama mo ang Lord, di ba? Di ba? Yung sinasabi dito. So, kaya dapat huwag tayong bulag, di ba? Huwag tayong pipi o bingi na pinapayag sa atin ngayon, na pinapayag sa atin ng Panginoon ngayon na minumulat tayo, di ba? Binibigyan tayo ng idea na dapat hindi tayo maging bulag, di ba? Hindi tayo maging pipi at saka hindi dapat tayo mga bingi, di ba? Bingi sa katotohanan, di ba? Ito yung pinag-aaralan natin, di ba? Huwag lang yung napakinggan natin na napakinggan lang natin, di ba? Pagkatapos naman, wala na naman, di ba? Hanggang sa paulit-ulit, di ba? Paulit-ulit na preach yung mga same na contents na parang wala nang nangyari na ano bang pagbabago. Dapat mayroong pagbabago na nakikita sa atin. Kahit hindi mo naman sabihin na magbabago ka agad na 360, mag-flip ka na magiging mabait ka agad, di ba? For example, ngayon na masamang tao, sabihin mo, pagka kinabukasan or mamaya, instant bait, hindi naman ganun yung process, di ba? Hindi ganun yung process ng pagtutuwid or pagbabago ng Panginoon sa atin, di ba? Lagi yan na unti-unti sa mga pagkakataon na napapahintol tayo, dito tayo, nababago tayo, nag-grow tayo dito, napakorek yung mga dapat i-correct sa atin. So, yun po. So, kaya dapat, yun, sabi dito, hanggang kailan tayo mananatiling mga bibig, di ba? Hanggang kailan? Gusto mo ba natin, di ba, lagi, na bulag ka lagi, di ba? Tanungin natin yung sarili natin, di ba? Hanggang kailan ba ako maging ganito, di ba? Gusto ko bang maging bulag forever, di ba? Gusto ko bang maging bingi forever? Siyempre hindi, di ba? Kung iano nga lang natin sa totoong buhay, yung hindi sa spiritual ba? Ngayon, sasabihin, gusto mo bang maging bulag ngayon? Gusto mo maging pipi ngayon? Gusto mo maging bingi ngayon? Di ba? Siyempre hindi. Mas lalo na sa spiritual. Kasi dito nga, nag-aaral na tayo para hindi tayo maging ganun eh. Di ba? Sabi lang. So, hanggang kailan tayo mananatiling pipi at hanggang kailan natin yun, di ba? Pagbabayarin, di ba? Sabi kanina, di ba, bayad na nga tayo eh. Natubos na tayo ng Panginoon, di ba? Hanggang kailan pa ba natin pagbabayarin pa Panginoon? Alalahanin natin na hindi na magbabayad ulit ang Panginoon eh, kasi natubos na nga tayo, di ba? Sa binabanggit dito, di ba? Sa kapasabayan natin, di ba? Parang gusto nating i-ano ulit eh, na isumbat sa Panginoon na, Lord, tubusin mo ako ulit kasi kasala ako ulit, di ba? Pero hindi kasi wala nang another chance na tutubusin ka pa ulit ng Lord kasi once lang siya pwedeng mag-alay ng buhay para sa atin. Pero nga, di ba, lagi itong napipreach, it's a very famous na part ng preaching ng kahit, alam ko kahit sino sa Christian, hindi lang dito sa church na to, di ba? The time or sa paulit-ulit nating paggawa ng kasalanan, di ba? Yun din is parang rhetorically na parang ipinapako rin natin paulit-ulit ang Panginoon, di ba? Parang isipin nyo na nga lang yung gano'n na parang napakahidoy ko naman na ako na mismo yung nagpapako sa Panginoon, di ba? Parang ikaw na rin mismo yung masasabi mo na ikaw rin yung mismong mga Jews na nagpapako sa Panginoon na napalayain si Barabas, si Jesus ipako, di ba? Parang isipin natin parang ikaw mismo yung isa sa mga doon na nagpapako sa Panginoon, di ba? So, hindi ko naman sinasabi na gano'n, di ba? Pero parang gano'n yung labas niya eh, na habang paulit-ulit tayong nagkagagawa ng mga pagkakasala sa Panginoon, parang gano'n din yung nangyayari na pinapako natin ng paulit-ulit ang Panginoon. So, sabi nga, di ba, minsan lang siya nagbuwis ng dugo't buhay para mapawi ang mga kasalanan natin. At para, di ba, mabigyan ng pagkakataon makalapit sa Kanya. Di ba? Yes, mayroong pagkakataon na binibigyan tayo ng Panginoon na makalapit sa Kanya. Di ba? Unlimited yun. Pero huwag nating abusuhin, di ba? Nasa pag-aaral nga nung nakarang Friday, di ba? Mabait nga ang Lord, di ba? Mabait nga ang Lord. At saka siya yung makatarungan kaya magbigay ng right judgment. Pero huwag nating abusuhin yun na dahil sa mabait ng Lord, di ba? May hangganan din, di ba? Kung oo, totoo na mabait ang Panginoon. At saka siya lang naman talaga ang mabait, di ba? Siya lang talaga ang mabait. Kaya tinatanong po tayo ng Lord sa mga oras na ito, hanggang kailan tayo mananatili sa ganitong kalagayan, di ba? Yung mga ganun, paulit-ulit na tayo. Para ka ng sirang plaka, di ba? Di ba? Hindi na nga uso ang plaka ngayon eh, di ba? So, yun, sabi dito, tinatanong tayo hanggang kailan tayo mananatili sa ganitong kalagayan. Hanggang kailan at bakit nga ba tayo nagiging ganito? Diba?
bakit nga ba tayo nagiging ganito? Bakit napapahintulot tayo sa mga ganyan na pagsubok? Kasi kung marahil, di ba, sumasalong nga tayo eh. Ayaw mo tanggapin yung katotohanan na, syempre kapag ayaw mo tanggapin, talagang kontrabida, kumukontra ka eh. Kaya mas lalo tayo napapahintulot sa pagsubok, di ba? So, habang sumasalong tayo, di ba? Para tayong rebelde, nag-aaklas tayo, di ba? Nag-aaklas tayo, hindi, example, sa church, di ba? Ayaw natin sundin yung mga patutunan ng church. Hindi naman una sa church tayo nag-aaklas eh. Sa Lord, di ba? Sa Lord. Kasi ang church is ginamit lang yan ng Lord para, yun nga, para akayin tayo. So, yun po. Yoroshiku onegaishimasu. Sa Ezekiel 3:6-11, basahin po natin. So, Brother Russell, yoroshiku onegaishimasu. 6. Ang pupuntahan mo yung mga tao nakakaunawa sa mga sasabihin mo. Dagdag siya. 7. Hindi sila makikinig sa iyo pagkat ako mismo ayaw nila pakinggan. Matigas ang ulo nila. Matigas ang ulo nila, di ba? Ayaw nilang makinig kasi matigas yung ulo nila. So, yun po, sila sa yoroshiku onegaishimasu. Continue po sa 8. 8. Ngunit ikaw ang gagawin kong katapat nila. Patitigasin ko ang iyong kalooban tulad nila. Tatatagin kita tulad ng isang batong lupa. Huwag kang matatakot mapagmagsil sa sambayan ng ito. Then sa 10 and 11, ako na pong magbabasa. Sinabi pa niya sa akin, pakinggan mo mabuti at tandaan ito sasabihin ko. Pumunta ka sa mga kababayan mong dinalang bihag na tulad mo. Sa makinig sila at sa hindi, di ba? Sabihin mo ang pinapasabi ko, di ba? Yung pinaka, dun eh, di ba? Sabihin mo sa kanila, makinig man sila o hindi, di ba? Makinig man sila o hindi, di ba? Tanggapin man nila o hindi. Magalit man sila o hindi, di ba? Kaya, yun yung isang struggle ng Kristiyano ay na, kasi may responsibility tayo na gawin yung pinapasabi ng Lord. Kasi, di ba, wala naman yun eh, makinig man sila o hindi, di ba? Ang importante yung nasabi mo yung dapat nating sabihin. So, sabi dito, di ba? Sabi din kanina, di ba? Makinig sila at sa hindi sabihin mo ang pinapasabi ko, di ba? Pinapasabi ng Lord, di ba? So, kasi si Ezekiel, kasi pinapapunta siya doon eh na, Lord, ayaw ko pumunta dyan kasi, di ba? At titigas na mga ulo niya, kahit sabihin ko, hindi naman sila makikinig kasi matigas nga sila, di ba? Pero sabi ng Panginoon sa kanya, kung matigas sila, patitigasin din kita, di ba? Para fights kayo ba? Parang ano kayo, parang kung matigas sila, ikaw patitigasin kita para match kayo. So, isipin natin, di ba? Pinapapunta siya doon sa mga taong expected naman na hindi makikinig sa sasabihin niya. Pero, ang Lord naman sabi niya, huwag ka mag-alala kasi patitigasin rin kita katulad nila para masabi mo yung dapat mong sabihin. So, kung iisipin natin, di ba, given na nga yung situation, pero ang Lord pa rin, nandun pa rin yung Lord na huwag ka mag-alala kasi ako naman na magsasalita para sa'yo, hindi naman ikaw, di ba? Parang, yun minsan kasi na ano tayo na, yun, mag-share ng word of Lord na napapangunahan tayo na nahiya ako, natakot ako, anong sasabihin ko, karapat-dapat ba ako magturo? Do I have the qualification para magturo? Ganun na, hindi naman ako teacher, kaya si Elisa. Siguro si Elisa naman dapat magturo, hindi ako, di ba? Yun, actually, may mga sharing ganyan kami ni Brother Donnie kagabi. Pero ako, totoo yan, Brother Donnie, na ako rin napapahintulot din ako minsan sa ganung mga pagkakataon na nag-question ko yung sarili ko. Dapat ba talaga ako magturo? Sabi pa naman ni Brother, syempre, sensei kasi nag-sensei ka nga eh, di ba? Hindi man literal na gano'n, di ba? Ang pagiging guro, it doesn't matter kung ano yung profession mo, di ba? Kasi tinawag ka ng Lord para ipahayag yung salita niya. So, mapa-teacher ka man, mapa-construction worker ka man, di ba? Kahit maglalako ka man na puto dyan, di ba? Hindi tumitingin ang Lord yun, di ba? Seniors nga, nagiging Yun. Kung isipin lang natin yung kay Paul, di ba? Unexpectedly na siya nga yung makasalanan, pero siya yung nagamit ng Panginoon para magpahayag ng salita niya. So, yun, sabi dito, sumunod man kayo o hindi, mali natin si Brother Russell, di ba? Lahat tayo, mayroon yan, Huwag kayong maniniwala sa kayo. Huwag kayong maniniwala sa kayo. Pero di ba, huwag tayong magbitiw ng salita.
Kasi mahirap mag-video na sa hindi natin alam, di ba? Hindi Hindi natin natin alam. alam. So, yun nga, unexpected nga si Brother Russell natutugtog, di ba? So, sabi dito, sumunod man kayo o hindi, di ba? Makinig man kayo o hindi, sasabihin ko pa rin. Sabihin ko pa rin, hindi ka dapat mapigilan na sabihin ko ang dapat sabihin natin. Di ba? Kasi masakit man, pero dahil ito ang salita ng Diyos at ito ang katotohanan, kaya sasabihin ko pa rin, di ba? Di ba? Minsan nga, hindi nyo lang napapansin yung mga sinasabi nung nagtuturo siya mismo yung unang nasasaktan eh. Kasi siya yung unang tinuturuan ng Panginoon. Tayo yung unang tinuturuan ng Panginoon na parang minsan masyadong contradicting yung tinuturo mo sa ginagawa mo ba? Na parang dapat ko ba ikaw sabihin? Parang mismo na magigilabag sa loob natin na parang nahihiya kong sabihin kasi syempre ikaw mismo yung natatamaan, di ba? Ikaw mismo yung natatamaan. So, yun po sabi doon, di ba? Pero di ba, salamat sa Lord, di ba? Salamat sa Lord kasi na kinahabagan pa tayo na yun, magganito, makapag-aral, makapaghandog or makapagawa sa ministry niya, di ba? So, salamat sa Lord. So, we are being challenged by the Lord sa nasabihin ang dapat sabihin. Pero kagaya nga ng kay Ezekiel, di ba? Ang Lord din ang magpapatatag at magpapatigas ng puso mo. Kung matitigas yung mga hahayuan mo, di ba, patitigasin ka rin ng Lord, di ba? Basta araw ka pang papatitigasin ng Lord sa atin para kaya natin tapatan yung mga wini-win natin, di ba? Wini-win natin para kay Lord. Para makapakinig ng mga pinapasabi ng Lord, di ba? Brother Tony, how many times siya nagsasabi na yung mga kasama niya, di ba? How many times siya sinishare na how many times na nga na siya nag-share pero parang wala pa rin na nakukonvict na umatid ng Huwag mong tingnan yung situation na gano'n, di ba? Ang tingnan natin is nagagawa natin yung part natin, di ba? Ang minsan siguro ginagawa naman natin yung part talaga natin. Pero mayroon parang konting parang konting mali na parang hindi ka masaya doon sa pinapagawa ng Lord sa'yo. Parang wala kang ginagawa mo lang yun para for the sake na magawa mo. Para matapos na. Pero behind that, sa paggawa, parang hindi bukas sa loob yung paggawa mo. So, yun, pinag-iingat rin tayo ng Panginoon na yun, gawin natin yun na mayroong kasayahan or masaya tayo na ginagawa natin at hindi tayo napipilitan. Parang rin yan, yung pagbibigay sa Panginoon, di ba? So, sinasabi natin lagi na magbigay tayo with a cheerful heart. So, hindi lang sa yon sa pagbibigay ng handog, more importantly sa paggawa or services, di ba? Sa paggawa sa kapatiran, sa mga gusto nating iwin para kay Lord, di ba? Makitaan na masaya tayo na ginagawa natin yung pinapagawa sa atin ng Lord. Yun po. So, tinuturuan din tayong maging bulag, di ba? Sabi kanina, di ba? Huwag nga tayong maging bulag, PB at bingi. Pero in another way naman, tinuturuan rin tayo ng Lord na maging bulag sa mga situations sometimes na ikaw dapat bulag ka dito, PB at bingi. Maging bulag kasi binabalin ng Lord yung mga mata natin na para huwag tumingin dun sa mga sasama, para hindi tayo makuha or maakay dun sa mga masasamang gawa. Na alam naman natin na, di ba, ang mundo ito napakamakasalanan, di ba? Ang daming paglabas pa nga lang natin na di ba? Ang daming pwedeng gawin na ito instantly pwede mong gawin ng ganyan. Pero may pumipigil sa atin may nag-uudyok sa atin na huwag mong gawin yan, di ba? Huwag mong gawin yan kasi hindi matutuwa ang Lord sa ganyan. So, during those times, di ba, para na rin tayong sinasabi ng Lord, maging bulag ka sa mga ganyang gawain, di ba? Yung mga masasamang gawain, dapat bulag tayo, automatic, pikit ka agad, di ba? Huwag mong pakinggan yung mga sinasabi na nakakarinig ka ng medyo hindi maganda, huwag ka nang yung, parang nakikiyasyoto ka ba? Di ba? Mauna na tayong umiwas ba? Di ba? Mauna na tayong, tawag yan? Mauna na tayong mag-turn down. Kung may mga offers na ganito, tara, inom tayo, di ba? Tikim-tikim lang, ganyan. Alam ko naman na wala nang umiinom sa atin. Job, or pwedeng ganun din, sa job offer na malaki ang sweldo dito, di ba? Pero kung ang katumbas or kapalit naman yun is mapapawali ka dun sa gawain sa Panginoon. So, ano pa yung sense, di ba? Ano pa yung sense nung ganung makuha mo man yung malaking money, pero
ang ano kapalit naman yun is ano maglalaylo ka sa gawain. So, di ba? Wala pa rin. So, yun, sabi dito, di ba, tinuturuan tayo maging bulag, pipi at pingi sa mga ganong situations. Ha, yung mga ganong situations na pero ang Lord din naman ang nagbibigay ng timing kung kailan tayo maging mga bulag, pipi at pingi. But we most of the time feel na malakas ang mga loob natin, di ba? Pagkalabas mo ng church sa gawain, di ba? Kapag nandiyan sila nanay, ang lakas-lakas ng ano natin, ng parang na-renew tayo ba na parang kung paglabas ko ng ano, mag-share ako agad, ganito. Meron mga times na gano'n talaga, lalo na parang nararamdaman natin na yung lalo na sa paghahayo, yung sabi ng Operation Joshua, parang may times na parang eager ka na pag may nakita kang Pilipino dyan, nasasabihan mo at i-share mo ng salita. Yung mga ganong panahon na, kasi kakapakinig mo lang sa preaching, pagkatapos ng gawain, kaya malakas ka. So, siguro yun yung mga times na perfect timing ng Panginoon sa atin na ibuka mo yung mga bibig mo, di ba? Magsalita ka, huwag kang maging manatiling bibig. Kasi nakapakinig ka nga di ba? Kaya, huwag mong kimkimin lang yung napakinggan mo, kundi i-share mo. So, yung siguro yun yung time, di ba? May time na pipi tayo kasi, or pinapabulag tayo para huwag tayo makagawa ng masama. Pero, may time din na huwag na tayo manatiling bulag or manatiling pipi. Kasi, di ba napakinggan natin, nakakita tayo ng katotohanan, dapat i-share din natin yung katotohanan na yun. Sabi dito. So that's time na kailangan mong ibuka yung big mo, time na mag-declare ka ng mga salita ng Diyos, di ba? Mag-declare ka ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin, di ba? Time na buksan yung mga mata at tenga natin na at makita, syempre, makita natin yung Diyos, di ba? Huwag tayong hindi natin makita ang Diyos literally spirit kasi spirit na Panginoon eh. Pero makikita natin siya in a way na nababago kasi tayo eh. Makikita natin na buhay ang Diyos ang mapapatuhanan natin na totoo ang buhay ang Diyos kasi nararamdaman natin na nababago tayo, di ba? Yun yung sinasabi na makita natin yung Diyos. Makita natin siya not in a physical form, pero makita natin siya kasi ano siya, evident siya eh, parang evident siya sa buhay natin na totoo nga talagang buhay ang Diyos. Yun po. So, sabi doon, di ba, huwag tayong matakot o mag-alinlangan kasi ang Lord naman ang nagsabi na siya rin ang magpapatatag, magpapatapang at magpapatigas sa mga puso natin na parang batong buhay, di ba? Sabi doon kanina sa binasa natin, kagaya nung kay Ezekiel. So, yon kapag nagpapatot tayo, di ba? Napag ito, para tayong mga ambassadors, di ba? Ambassadors or spokesperson ng Panginoon. So, kasi wala nga yung Panginoon eh, wala nga siya para siya mismo yung mangaral sa mga tao. Kaya tayo yung naatasan na tayo yung mangaral bilang kahalili or in exchange sa Kanya. Parang mga representatives ng Panginoon ba? So, ambassador, di ba? Ambassador tayo, ambassadors ng Panginoon. So, ano ba ginagawa ng ambassador, di ba? Ambassador of the Philippines to the ganito, di ba? Parang siya yung tayo, parang representative, di ba? Anong sasabihin niya dun sa pupuntahan niya, sa lugar na kung saan siya magiging ambassador? Siyempre, puro kabutihan. Di ba? Kabutihan nung about sa Pilipinas. Alam naman siraan niya ang Pilipinas. Wala na mag-invest sa Pilipinas, di ba? So, parang ganun din yun eh na, siyempre, parang ambassadors ng Panginoon or yung Lord, di ba? Yun yung dapat laging lumabas sa mga bunga natin, di ba? Yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin, di ba? So, mahirap na talaga kasi siguro madali kapag sa mundo na ambassador ka na Sumiyoshi, di ba? Ipopromote yung kaisa mo, di ba? Para maraming customer siguro na bumili ng mga products natin or para maraming mga tao rin na gusto para maingganyo na magtrabaho sa company. So, parang ganun din tayo na kasi tayo ambassadors of Christ. Dapat makita rin tayo at paingganyo natin yung mga tao sa palibot natin na pumunta rin at saka pumunta doon sa pinupuntahan natin at saka inaatinan natin kasi nakikita ka nilang masaya. Bakit kaya masaya yung tao ito? Siyempre yung mga tao rin gusto ko rin maging masaya. Kaya halika bro, di ba? Subukan mo, di ba? Subukan natin punta sa church, di ba? Yung dapat yung makita ng mga tao sa paligid natin as ambassadors, di ba? Ambassadors ng Panginoon. So, yun po. Or bro, saan ka ba? Ambassador ka na? Saan ambassador ka ba? So, yun, di ba? Mahirap maging ambassador, di ba? Mahirap maging representative ng Panginoon. Lalong-lalo na kapag alam mo sa sarili mo na hindi ka qualified doon sa position na yun.
Pero the Lord is making us to be qualified, di ba? Siya yung gumagawa ng paraan para ma-qualify tayo dun sa position na yun, di ba? So, wag mong isipin na sariling sikap mo lang. So, nandyan ang Lord lagi para sa atin. So, kung tayo ay ambassador ni Kristo, dapat puro, di ba, sabi kanina, kabutihan at patututungo sa mga salita ni Kristo yung lagi nating nababanggit. Pero, sometimes, di ba, na ano tayo, no, papangunahan tayo ng hiya, di ba? Mag-share, di ba, ganito. Pero, Papalapit ka pa lang. pamalapit ka pa lang, di ba, kung nilusin. Totoo yan. Kasi nangyayari rin sa akin yan eh, na later ko na naisip na, may Pilipino ako na ano, parang nagigilty ka ba na hindi ko siya man lang na-invite or na tawag yan, na hindi ko lang man nabanggit yung about sa church na, Lord, may church dito, ganito. Nakukonsensya ako talaga. Pero, yun yung mga pagkakataon na, kasi minsan nadadala ko, nagmamadali ako kasi late na ako umuwi minsan kasi OT. Then minsan ako may nakita ko mga Pilipino nag-shopping na late na, naghihintay ng hangga ako. Dami mga Pilipino. So, yun. So, yun yung mga pagkakataon na pinapaalala sa atin ng Lord na, yun, yung mga times na dapat tayo nagiging ambassadors tayo ng Panginoon. Pero, di ba, sabi dito, nalalaman din natin mahirap nga, di ba, ang pagdadaanan natin bilang mga tagasunod at mga ambassadors ni Christ. At hindi madaling mag-serve sa Lord. Totoo naman talaga yun, na hindi talaga madaling mag-serve sa Lord. Bakit mahirap? Di ba? Bakit mahirap? Di ba? Bakit sa tingin mo nahihirapan ka? Di ba? Bakit mahirap? Kasi nga, di ba, bulag tayo eh. Bulag tayo eh, mga PB tayo eh, at mga bingi tayo sa katotohanan. Una-una sa lahat na mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw mo lang talagang ibalik yung pagmamahal na yun na binibigay ng Diyos sa iyo. Ayaw mong ibalik mismo sa Kanya ba na parang wala kang lakas ng loob or siguro wala kang courage na ibalik. Alam natin, di ba, na mahal tayo ng Panginoon, pero paano ba natin na isusukli or na ibabalik yung pagmamahal ng Lord na yun para sa atin? So, minsan nasasabi natin, umatin naman ako ng gawain, di ba? Nagdadrive naman ako, nagluluto naman ako, di ba? Nandito nga ako ngayon eh, di ba? Nakaupo nga ako ngayon eh. Nakikinig nga ako ng salita ng Lord eh. Pero, di ba? Pero marami nagsasabi na mahal nila ang Lord at madaling sabihin na mahal nga naman natin ang Lord. Madaling sabihin yun eh. Madaling sabihin pero hindi naman natin na ipapakita at naipararamdam sa mga gawa natin. So, yun yung masakit at saka truth hurts, di ba? Reality hurts. Pero, salamat sa Lord kasi napapakinggan natin itong mga ganitong pag-aaral na yun nga, nakakaya nga naman talaga na sabi natin lagi na mahal ko ang Lord, pero kulang or hindi man kulang, talagang salat pa, diba? So, we are striving hard na matumbasan natin yung pagmamahal na sinasabi natin para sa Lord, na maipakita rin natin na yun nga, totoong pagmamahal. So, in Exodus 4:11 and 12, pakibasa po. Brother Tony. Sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao? Sinong may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Sino ba? Ako si Yahweh. Yun, diba, ikakat kita, Brother Tony. So, sabi doon sa 11, sino nga ba, diba? Sino nga ba na ang pwedeng gumawa na, ikaw, gagawin kitang pipi? Bukas, bulag ka, diba? Sino ba ang may kapangyarihan gumawa ng gano'n? Siyempre, si Lord lang din. At saka si Lord lang din yung pwedeng mag-alis noon, diba? Sabi doon. So, yun po, pagpapatuloy po ang 12. Kaya nga, lumakad ka na, tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Amen, di ba? Sino ba ang magsasalita? Hindi naman ikaw eh, di ba? Hindi naman tayo yung galing natin yung mangingibaba, kundi ang Lord naman mismo yung magsasalita para sa atin, di ba? Ginawa lang tayong kasangkapan pa. Yun, sabi doon. So notes, huwag tayong mag-aalala sa mga sasabihin at ipapahayag natin kasi si Lord naman ang magsasalita at maghahayag. Sabi doon at kinasangkapan na tayo, huwag nating pangunahan ng mga dahilan or excuses para makalusot sa mga pinapagawa at inuutos ng Lord sa atin. So, ang dami nating mga ganun eh, yung lusot ka pa, di ba? Yung may pinapagawa sa ang Lord na parang ano ka ba, parang you are caught in a situation na ayaw mong gawin yun, parang at the back of your mind, di ba, kailangan mong gawin yun kasi inuutos yun ng Lord. Pero meron kang yung part ng sarili sa'yo na
na ayaw mong gawin, ayaw ko Lord, Lord, ayaw ko, di ba? Parang masyadong, ano ka ba, caught in the situation ka, na gano'n. So, wag natin paunahan nga, di ba, sa dahilan or excuses para makalusot sa mga pinapagawa ng verse natin. So, the more we resist and fight back, di ba, kapag lalo tayong kumukontra sa pinapagawa sa atin ng Panginoon, di ba, the more you will feel heavy and burdened. Di ba, mas lalo kang mahihirapan talaga, di ba? Lalo na nga yung, ayaw kong, Lord, ayaw kong pumunta, di ba? naubos na yung oras mo sa buong araw na yun dahil na-stuck ka doon sa situation na yun, di ba? The more na pinapahirapan mo yung sarili mo, the more hindi ka makapag-move, di ba? Kasi pinapagawa sa'yo ng Lord ito pero ayaw mong gawin, di ba? For example ngayon, hindi mo ginawa, pero babalik ka pa rin doon eh. Babalik ka pa rin doon sa lugar na yun na hanggat hindi mo nagagawa yung bagay na yun, hindi ka mapapalaya. Yung parang wala kang peace of mind ba? Or wala kang peace sa heart mo na kasi nagawa mo na yung bagay na yun. Pero masarap yung pakiramdam na kapag nagawa mo yung pinapagawa ng Lord, yung parang graduate ka ba ng pagkahaba-habang taon ng pag-aaral. So, yung sinasabi doon na kapag nire-resist natin ng Lord, mas lalo natin pinapahaba yung ano eh, yung parang punishment natin na matatanggap mula sa Kanya. Doon na, the more we resist and fight back. So, yun, sabi po doon. Kaya matuto tayo magtiwala sa Lord. Diba? Magtiwala sa Lord na kung pag binigay niya yan, pinapagawa niya yan sa'yo, kaya mo yan, di ba? Kaya mo yan, kaya natin to kasi kasama naman natin ng Lord eh, hindi naman lang ikaw lang yan, di ba? Sabi doon. So, the more we resist and fight back, sabi nga kanina, di ba? Mas lalo tayong napapahintulot sa pagsubok, di ba? Kahit nga, supposedly, dapat simpleng pagsubok lang yan. Actually, simpleng pagsubok na yan, kung tutusin, sabi ng Lord. Pero, masyado ka pasaway, di ba? Kaya, instead na simple nga lang yan, di ba? Mas lalo pang bumibigat kasi ba, hindi mo siya inaano eh, hindi mo siya ginagawa eh. So, hindi mo siya, inusunod yung inuutos ng Lord sa'yo. So, kaya matuto tayo magtiwala sa Lord kasi hindi naman yung sarili natin galing yung bibida, di ba? Kundi yung galing ng Lord, di ba? So, put your trust in the Lord and not on yourselves, di ba? Huwag tayong manangan sa sarili nating mga kagalingan or mga capacities. So, when we trust the Lord, you will be amazed of how God responds to that trust that you put in Him, di ba? So, alam ko na paitulot tayo sa mga ganitong mga situations eh, na kasi sobrang masyadong ka lang na corner na sinurrender, Lord, basta Lord, mapalapasan ko na itong pagsubok na to. Talagang tinawag mo na lahat ng mga nakapag-promise ka na, lahat na nasabi mo, Lord, basta lang Lord, maipasa ko to, basta lang Lord, gumaling ako sa ganito, basta Lord, makasurvive lang kami sa ganito pagsubok. Magsaserve talaga ako sa iyo, Lord. Magsaserve talaga ako sa iyo, Lord. Pero minsan, kapag nabigay na yung answered prayer, nabigay na, wala na bumalik ka na naman dun sa bumalik ka na naman sa dati mong situation na. Kasi nasagot na eh, kaya ano ka na naman ulit, kampante ka naman ulit, di ba? Yung sinasabi doon na, for example, there are circumstances na minsan, di ba? When we trust the Lord, sinasabi doon, you will be amazed, di ba? Paano ba tayo ma-amaze on how God responds to that trust that we put in Him? For example, may mga pagsubok na yung panahon ng kasagsagan ng COVID, lahat na sila, di ba? Lahat na sila sa trabaho or mga kapitbahay nyo nagka-COVID. Kayo lang yung hindi, di ba? Yun yung makikita mo doon na nagbibigay ng Lord, di ba? Yun yung kasagutan nung tiwalang binigay mo sa Kanya, di ba? Despite na sa situation na lahat na sila nagkasakit, lahat na sila nahihirapan, ikaw lang ay yung hindi nahihirapan. Parang napakasarap sa pakiramdam yun eh, na hindi natin siguro sometimes appreciate yung mga ganun. Pero matuto tayo ng mag-appreciate na sa ganung situation na dahil sa tiwala mo sa Panginoon, di ba? Pinagkatiwalaan that's the time na nagbigay siya ng reward dahil sa tiwala mo sa Kanya ba? Yun yung reward mo dahil sa tiwala mo sa Panginoon. So, yung mga ganung situation na, yun, tandaan mo na hindi lang tayo yung nagbe-benefit sa reward ng Lord, di ba? Hindi lang naman tayo yung makakapakinabang, di ba? Na-extend yun sa mahal natin sa buhay, di ba? Sa trabaho natin, sa kaisya natin, di ba?
kahit hindi man natin masabi-sabi or hindi man natin sabihin na literally na nagbe-benefit sila or nakikinabang sila dun sa tiwala natin sa Panginoon. Pero alam ko meron, di ba? Yung hindi nga lang magkasakit yung mga mahal natin sa buhay is malaking ano rin eh. Malaking blessing yun na salamat Lord, kahit sa hindi yun actually maliit na bagay. Kahit sabihin mong maliit na bagay yan para sa'yo, pero hindi yun maliit na bagay para sa Lord. At saka hindi yun talaga maliit na bagay kung totoo sila. So, in 1 Corinthians po, nangyari yun sa kanila bilang babala sa iba at sinunod upang tayo namang nabubuhay ngayon mga huling araw ay maturuan, di ba? Ngayon, di ba tinuturuan tayo ng Panginoon na yun nga, di ba, para hindi tayo maging bulag, pipi at saka bingi, di ba? Nangyayari yung mga situation na gano'n, napapahintulot para mayroong learning na napahamak siya kasi hindi siya nakinig eh. Yeah. Kaya tayo ngayon, nakakakuha tayo ng learning doon na hindi ko to gagawin, huwag na natin gawin to kasi mapapahamak tayo. Diba? Parang ano yun eh, parang babala yun sa atin na dahil ginawa yun ng kapatid natin, di ba? Napahintulot sa ganito. So lesson yun, hindi lang mismo doon sa tao, pero sa atin din mismo. Di ba? Yun, yung sinasabi doon. So, in 12, di ba, sabi nito, kaya mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo, di ba? At baka siya mabuwal. Walang pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya, di ba? So sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ang paraan upang walang pasang ito. So, hindi sa diskarte natin nasusolve yung isang bagay, kundi sa diskarte ng at sa pamaraanan ng Panginoon, di ba? Siya yung magbibigay, siya yung magpapaisip sa iyo ng pamamaraan. Kasi kung sa isip lang natin, di ba? Siguro masosolve natin yung problem or ma-overcome natin yung situation. Pero parang hindi siya satisfying yung solution doon sa situation kapag hindi galing sa Lord or hindi sa Lord yung mismong solution. Mahirap siyang explain, no? Pero mayroong mga ganong pagkataon na nasolve mo nga, nalampasan mo nga yung isang pagsubok. Kasi sa tingin mo, nalampasan mo. Oh, kasi sa sarili mo kayanan eh. May sarili mo kayanan na sa tingin mo, nasolve ko, salamat kasi ang galing-galing ko, nasolve ko yung napagtagumpayan ko. Pero hindi, di ba? Hindi. So, ang pinapaisip kasi dito eh, na dapat ma-recognize natin na hindi natin magagawa yung isang bagay or hindi natin malalabasan yung isang bagay na sa atin lang, di ba? Kasi kapag gano'n yung thinking natin is lalaki at lalaki yung ulo natin eh. Magiging magiging ma-pride, di ba? Or self-righteous siguro sabihin natin. Kaya sinasabi doon sa 12 na kaya't mag-ingat, di ba? Kaya't mag-ingat ang sino mga nag-aakalang siya'y nakatayo, di ba? Akala mo lang nakatayo ka, pero naka ka na pala dyan, akala mo lang, di ba? Akala mo lang nakatayo ka spiritually, pero yung ano mo, nakahiga ka na pala, nakahandusay ka na dyan. So, yun nga po, di ba? Sabihin na natin sa katabi natin, di ba? Kaya mo to, di ba? Kaya mo yan, sis. Kaya mo yan, bro. Di ba? Kaya mo yan, di ba? Siyempre, di ba? Kaya natin kasi mayroon tayong Diyos, di ba? At saka, yun, kaya natin kasi kasama natin ang Panginoon. So, bakit sino ba ang nagbigay ng mga makain natin sa araw-araw, di ba? Sabi doon kanina, na sino ba yung nagpapahintulot para maging pipi ang tao, maging ulang. Di ba? Ang Lord din naman eh, di ba? Siya rin yung mag-aalis nung pagsubok na kung saan ka nandyan. So, sa trabaho, di ba, natin, yung lakas natin, yung mga hininga natin, walang hindi pwedeng ibigay at gawin ng Lord sa mga anak niya sumusunod at nagtitiwala sa Kanya. May key doon eh, sa mga anak niya sumusunod at nagtitiwala sa Kanya. So, alam natin mabait ang Lord at saka fair ang Lord sa lahat ng tao, sa mga mananampalataya at sa mga hindi mananampalataya. Pero iba yung talagang siya sa mga sumusunod at nagtitiwala sa Kanya. Iba yung may special treatment ba? Iba yung treatment sa doon sa mga tao yun. Diba? God helps those who help themselves. Naniniwala ba kayo doon? God helps those who help themselves. Kapag tinulungan mo yung sarili mo, tutulungan ka ng Panginoon. Totoo ba? Or naniniwala ba kayo doon? God helps those who help themselves. Diba? Siyempre kapag hindi mo naman natutulungan ang sarili mo, sino ba tutulong sa'yo? Diba?
Pero, sinasabi rin dito na, but God, mas higit pa doon, but God will surely help those who are totally helpless and hopeless. Kasi, di ba, mabibigyan ng Lord ng pagkakataong makakilos, di ba? Paano ka nga ba tutulungan ng Lord kung hindi ka nangangailangan ng tulong? Di ba? Paano ka nga ba tutulungan ng Lord kapag nasa iyo na ang lahat, di ba? Mas lalo siyang tutulong kapag talagang nandun ka sa situation na talagang helpless ka. Kasi mapapakilos mo yung Lord na malalaman mo at masasabi mo na tinutulungan ka ng Lord kasi may nangyayari at naayos yung mga bagay-bagay. So, sabi doon is, pero habang, di ba, hanggang nandyan ka pa, at sobrang tiwala mo sa sarili natin, di ba, at galing, kakayanan natin, di ba, naisip mo na ikaw na yung magaling at hindi siya, di ba. Kaya, hindi talaga makakilos ang Lord kapag hindi tayo tumawag at saka hindi tayo humingi ng tulong. So, hindi ka makakalapit sa Kanya at hindi ka rin hindi rin makakilos ng malaya ang Lord na maka-take over dun sa situation kung saan man tayo kapag, di ba, sa sarili lang nating diskarte kapag tayo lang yung dumiskarte, di ba? Paano nga ba makakadiskarte ang Lord kung ikaw na kinuha mo na yung dapat na role na dapat sa Kanya na siya dapat ang gumawa, di ba? So, yun po yun, sabi dito. So, alam niyo yung kantang, yung Jesus Takes the Wheel, di ba? Jesus takes the wheel. Di ba, hindi dapat ikaw yung magmaneho eh. Dapat siya yung magmaneho ng buhay natin. So, let Him take over, di ba? Sa mga bagay-bagay, sa mga decision natin sa buhay. So, yun pa po, malapit na pa tayo matapos. In 1 Corinthians 4:7, sabi dito, Brother Russell, Paano kayo nakakahigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa inyo binigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit niya pinagyayamang iyon na parang hindi ka lang sa inyo? Amen. So, di ba? Try natin mag-reflect sa sarili natin, di ba? Try natin mag-reflect na saan ba tayo nung hindi pa tayo nakakilala sa Diyos, di ba? Saan ba tayo yung mga panahon hindi pa natin nasusubukan yung totoo, di ba? Di ba? Sa reality is madali tayong makalimot sa Lord, di ba? Once answered prayers na tayo, di ba? Ganon na nakakalimutan natin yung mga panahon na when we feel we are very helpless, di ba? When we feel that we are constantly na humingi ng tulong sa Lord na, Lord, i-deliver mo kami sa ganitong situation, sa ganitong paghihirap. So, alalahanin natin yung mga panahon na dapat lagi naaalala natin may problema man tayo o wala, dapat lagi natin naaalala na helpless tayo ba? Dapat lagi natin na-consider na yung sarili natin na helpless na dapat lagi natin kailangan ng tulong, di ba? Kasi kapag hindi natin nangangailangan ng tulong, syempre magiging magiging dependent tayo sa sarili natin. So, yun po sinasabi dito. So, that's why we need to constantly remind ourselves that we are helpless and hopeless without God. So, yun yung pinaka-point doon na kapag wala ang Panginoon, di ba? Kapag wala sa buhay natin, talagang helpless at saka hopeless tayo. And then, sa panghuli po natin na verse, ito yung mga favorite verse or personal verse ng mga ibas ay si Brother Tony siguro. Sabi dito, kasi yung favorite verse ko ng babasahin ko na rin. Yung si Kanagay siya. Philippians 4:13, Filipos. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen. So, di ba dito, if God's words are like music to your ears, di ba? Kapag, ano ba yung music, di ba masarap sa tenga? Di ba masarap sa tenga yung music eh. If God's words are music to your ears, they will fall on deaf ears. Parang nahulog yun sa mga deaf ba? Yung mga deaf ears. Bingit, gano'n. Pero kung ang masalita ng Diyos na narinig natin ay nasasaktan tayo, diba? Nasasaktan tayo, tinatamaan tayo, at nararamdaman natin na dahil sa sakit na yun, diba, nararamdaman natin na mahal tayo ng Lord at kinakausap tayo ng Lord. So, surely it will not fall on deaf ears. Kasi nasasaktan tayo eh, kasi nararamdaman natin na mahal tayo ng Diyos dahil sa naririnig natin. So, bakit? Diba? Bakit? Kasi magbabago ka dahil sa narinig mo eh, di ba? Magbabago tayo dahil doon sa napakinggan nating masakit na salita. So, kung walang nagbago sa'yo, ibig sabihin, pag hindi ka na-convict, syempre parang wala lang sa'yo yung narinig mo eh. Parang ka lang bingi rin, di ba? Parang hindi mo rin napakinggan yung parang meaning doon, sa sinasabi doon. So, hindi dahil sa gusto mong bumait o gusto mong maging mabuti, kundi
dahil sa mahal natin yung Lord na nagmamahal sa atin. So yun po yung pinaka ano doon. Tandaan po natin, walang sino man o ano man na pwedeng makatumbas sa pagmamahal ng Lord sa atin. So lagi nating tandaan yun na iba yung pagmamahal na magmahal sa asawa, yung mahal mo yung anak mo, di ba? Mahal mo yung kapatid mo, di ba? So iba yung pagmamahal ng Lord eh, di ba? Hindi siya pwedeng tumbasan ng parang walang pwedeng itumbas doon sa pagmamahal ng Lord. Kasi, di ba, lagi na nababanggit ni nanay na ang Lord naman ang unang nagmahal sa atin, hindi tayo. At siya rin yung unang lumapit sa atin. At nang lumapit siya sa atin, di ba, nagsa-start tayong lumalapit at lumalapit sa Kanya. Hanggang ngayon, di ba, lumalapit at lumalapit pa rin tayo sa Lord. So, yun po, yun lang po. At salamat po sa Lord at sana may natutunan tayo sa araw na ito. So, yun po, kapag may gusto kayong sabihin, ano yung natutunan natin sa araw na ito? Di ba kasi apat lang tayo, di ba? Fellowshipping, parang fellowshipping natin to. Magana yung naglalasa. Yan bro. Yung maglalas. One to closing. Closing. Pero malay nyo, may gusto mo mag-testimony, di ba tayo na lang dito. Walang problema. So, yun po. So, kung wala po, parang may sasabihin si Brother Russell. Hindi, yung Naalala ko lang kasi yung ano, yung sinasabi nila na hindi lahat ginawa tayo ng Lord na ano, na hindi natin kaya kontrolin lahat. Nakakala natin na magaling tayo, gano'n. Kaya natin to. Kasi ako, ano parang ganun ako sa Pilipinas, yung parang pag nagka-problema doon, sugod doon. Tingnan mo na naman yung pandemic, hindi ako nakaway para sa nanay ko. Diba? So, pinasa Diyos ko parang hindi, parang pinapaano na sa akin, hindi mo kayang gawin lahat ng bagay. Kahit gaano ka kagaling. Kailangan mo parang si Lord sa buhay mo. Natulong mo ito manalis. Amen. Si Brother Tony, may sabihin, alam ko. Dagdag ko lang, yung parang natutunan ko din sa toro ng planner ko. Huwag maging ano tayo, huwag tayong maging bulag pipi at bingi sa pag-share ng mga salita ng Lord. Pero maging bulag tayo at bingi sa paggawa ng kasalanan. Kasalanan. Yun. Kasi sabi nga, di ba, lagi natin naririnig kay Nanay sa paulit-ulit. Kasalanan lang naman na magpapalayo sa atin sa Panginoon. Laging kasalanan lang. Kaya doon tayo maging bulag para hindi tayo malayo. Mawalay tayo sa Panginoon. Kasi pag talagang in-entertain natin yung kasalanan, ano yan eh. Bubulagin talaga tayo niyan. Bubulagan tayo huwag tayo maging bulag kung ang mga salita ng Panginoon, huwag tayo maging pipi kung ang salita ng Panginoon yung isi-share natin. Doon tayo dapat magtuon. Isang importante kasi di ba sabi nga din sa huli niyan, basta lahat ng gagawin natin, lahat ng magiging desisyon natin, itaas natin sa Panginoon yon, i-focus natin na Lord, gagawin ko to para sa iyo. Lagi Para sa akin. magagawa mo yon kasi nga sa Lord mo ito ginagawa, hindi sa kahit sino pa sa atin. Amen. So, yun pa kung